Mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi galing sa panahon ng mga lola ko, kundi nangyari mismo sa akin noong nagsisimula pa lang ako magtrabaho sa Maynila. Kung ang iba ay tungkol sa pagkukupkup, ang sa akin naman ay tungkol sa pagpapapasok ng demonyo sa sarili mong tahanan nang hindi mo namamalayan. Para lubos ninyong maunawaan ang lahat, ako nga pala si Narding. At ito ang bangungot na nangyari sa paupahan ng tita Biring ko. Narding, ano ba yan tanghali na hindi ka pa babangon dyan? Opo tita, babangon na po. Masakit lang po talaga yung ulo ko eh. Ay nako, puro ka sakit ng ulo. Paano tayo kikita niyan kung hindi mo lilinisin yung bakanting kwarto sa itaas? May darating na uupa mamayang hapon. May uupa ho? Akala ko ba bakante muna yun? Sabi nyo dahil may inaayos pa sa kisame. Sayang ang pera, Narding. Tsaka hindi naman maarte yung uupa. Matandang dalaga raw. Galing probinsya at naghahanap lang ng matutulugan habang nag-aayos ng papeles pa abroad. Sige ho tita, babangon na. Ipagtitimpla ko na rin ho kayo ng kape. Ganito ang naging routine namin ni Tita Biring. Siya ang may-ari ng isang malaking bahay sa Sampaloc na ginawa niyang boarding house. Ako naman dahil ulila na at galing probinsya, ako ang taga-kolekta ng bayad, tagalinis at tagaayos ng mga sirang gripo. Luma na kasi ang bahay. Yung tipong gawa sa kahoy ang second floor at bato naman sa baba. Creepy kung titingnan pero dahil mura ang lupa, laging puno ito. Kinahapunan, dumating na nga yung sinasabi ni tita na bagong boarder. Tao po. Isang mahina at garalgal na boses ang narinig ko mula sa gate nun. Narding, buksan mo yung gate. Nandyan na ata si Aling Sol. Sigaw ni tita mula sa kusina. Dali-dali akong lumabas. Pagbukas ko ng gate, tumambad sa akin ang isang babae na nasa 50 anyos na siguro. Payat po siya. Medyo hukot na din ang katawan at may daladalang malaking bayong at isang maleta. Ang itim ng mga mata niya na parang walang puti at ang balat niya po ay parang kulubot pero maputla. Kayo ho ba si Aling Sol? Oo, iho. Ako nga. Nandyan ba ang tita Biring mo? Opo. Pasok ko kayo. Akin na ho yung mga bayong ninyo. Mukhang mabigat po eh. Ay, wag. Wag mo nga hawakan to. Nagulat ako sa biglang pagtaas ng boses niya. Hinablot niya palayo sa akin yung bayong nun. Sige ho. Pasensya na ho. Gusto ko lang naman pong tumulong. Pasensya ka na rin iho. May mga gamot kasi ako dito. Baka mabasag. Ako na lang ang magdadala ha. Pagpasok namin sa sala, sinalubong siya ni Tita Biring na abot tenga ang ngiti. Ay, Maring Sol. Salamat at natuntun mo itong bahay namin. Narding, ikuha mo ng malamig na tubig ang bisita natin. Sige ho tita. Habang kumukuha ako ng tubig noon sa kusina, naririnig ko yung usapan nila. Sigurado ka bang tahimik dito, Biring? Alam mo naman ayoko ng maingay. Masakit sa tenga ang ingay ng mga tao. Nako, oo, Sol. Yung mga boarders ko dito puro estudyante at nagtatrabaho sa call center. Tulog ang mga yan sa umaga, wala naman sa gabi. Solo mo ang katahimikan. Ganun ba? Mabuti. At yung kwarto naman, nasa dulo ba ka mo? Oo, kwarto numero 3. Nasa dulo ng hallway sa itaas. May sariling bintana na nakaharap sa likod bahay. Walang makakakita sa'yo dun. Kung ganun maganda. Gusto ko yan. Bayaran ko na agad yung 2 buwan. Basta ayoko nang may pumapasok sa kwarto ko kahit maglinis. Ay oo naman mare. Kabilin-bilinan ko yan kay Narding.
Pagbalik ko, dala ko yung tubig. Nakita kong inaabot ni Aling Sol ang pera. Pero napansin ko yung mga kuko niya. Mahaba at medyo madilaw na. At nung inabot niya yung baso ng tubig sa akin, "Iho, salamat ha." Napahawak ang daliri niya sa kamay ko. Napakalamig, parang yelo. Kinilabutan ako bigla. "Walang anuman ho. Akyat na ho natin ang mga gamit ninyo." Sige. Pero ako ang mauuna ha." Nang makapasok na si Aling Sol sa kwarto, numero 3, parang biglang bumigat yung hangin sa buong second floor. Lumipas ang 1 linggo, tahimik naman po si Aling Sol. Sobrang tahimik nga lang. Hindi siya lumalabas ng kwarto niya sa umaga. Lalabas lang siya kapag hating gabi na para gumamit ng banyo o kaya ay magluto sa shared kitchen sa baba. Isang gabi, mga 2:00 ng madaling araw nun, nagising ako kasi nauuhaw ako. Bumaba ako sa kusina. Pagdating ko sa may hagdan, nakaamoy ako ng kakaiba. Amoy malansa na parang ewan. Parang pinaghalong sirang karne at matapang na pabango. Sinilip ko yung kusina nun. Nakita ko po si Aling Sol. Nakatalikod siya, nakaharap sa kalan. May niluluto siya sa malaking kaldero. Aling Sol, gising pa ho pala kayo." Bigla siyang humarap, mabilis, na parang hindi galaw ng tao. "Ay, Diyos ko ka, ginulat niyo naman ako, Aling Sol." Nakatitig lang siya sa akin, nanlilisik ang mga mata. "Narding, gutom lang kasi ako. Nagluluto ako ng sabaw. Gusto mo ba?" Tiningnan ko yung kaldero nun. Kumukulo ito ng malakas, pero napakaitim ng sabaw. Hindi na ho. Tubig lang ho ang kukunin ko." Sige ho, kain na kayo." Dali-dali akong kumuha ng tubig sa ref nun at umakyat ulit. Pero habang paakyat ako, narinig ko siyang bumubulong. Malapit na. Malapit na. Kinabukasan, nagising kaming lahat sa sigaw ni Jen, yung boarder sa kwarto, numero 1. Tita Biring, si Ricky po." Nagmadali kaming pumanhik ni Tita Biring. Si Ricky ang boyfriend ni Jen na nakikitulog minsan doon. "Bakit? Ano nangyari kay Ricky, Jen?" tanong ni Tita. "Hindi ko po alam. Kagabi okay naman po siya, tapos kanina ayaw na niyang magising. Ang putla-putla niya po." Pumasok kami sa kwarto noon. Nakahiga si Ricky. Sobrang putla niya nga. Parang wala na siyang dugo. "Narding, tumawag ka ng ambulansya. Bilisan mo," utos ni Tita. Habang nagkakagulo kami, napatingin ako sa pintuan. Nakatayo doon si Aling Sol. Nakangiti. "Anong tinitingin-tingin mo dyan, Aling Sol? Tulungan niyo nga kaya kami." Singhal ko sa kanya dala ng taranta. Mahina ang katawan ng batang iyan. Masyadong payat. Kulang pa sa sustansya. Pagkasabi niya nun, tumalikod siya at pumasok sa kwarto niya. Dinala si Ricky sa ospital. Ang sabi ng doktor, severe anemia daw. Halos wala na nga daw siyang dugo. Pero ang ipinagtataka nila, wala naman daw sugat si Ricky. Wala naman daw internal bleeding. Pag-uwi ko galing ospital, dahil sinamahan ko noon si Tita, naabutan ko si Tita Biring nakausap si Aling Sol sa sala. "Mare, baka namang pwedeng hinaan mo. Delikado baka mahalata tayo." "Huwag ka mag-alala, Biring. Maingat ako. At saka kasama sa usapan natin to, diba? Gusto mong gumaling ang sakit mo sa bato. Kailangan ko ng lakas para magawa ko ang mga langis mo." Napahinto ako sa may pinto nun. Ano yung pinag-uusapan nila at ano yung langis na binabanggit ni Aling Sol? "Tita, nandito na po ako." Biglang naghiwalay silang dalawa. Narding, kamusta na si Ricky?" "Naka-confine pa rin ho." "Tita,
Ano yung pinag-uusapan ninyo? Wala. Wala kang pakialam doon. Matanda na ako. Nagpapatulong lang ako kay Aling Sol ng mga gamot ko sa rayuma. Sige na, magpahinga ka na. Umakyat ako pero hindi ako mapakali nun. Alam kong may mali. Ilang gabi ang lumipas. Sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari. Yung mga aso sa kapitbahay namin gabi-gabing umaalulong. Laging nakatingin sa bubong namin. Tapos yung ibang boarders nagrereklamo na binabangungot daw sila. Parang narding, sabi ni Totoy, yung estudyante sa kwarto numero 2. Parang ayoko na dito. Kagabi, parang may dumadagan sa akin. Sobrang bigat nga Tapos may naririnig akong nagaspas ng pakpak sa bintana. Baka Totoy, baka guni-guni mo lang yun. Baka nai-stress ka lang dahil sa exam mo. Hindi tignan mo ito. Ipinakita niya yung braso niya. May maliit na tuldok doon. Parang kagat ng lamok, pero namamaga at kulay ube ang paligid. Kagat lang ng insekto yan. Ewan ko ba? Basta, aalis na ako dito sa katapusan. Nang gabing yun, nagpa siya akong magmanman. Hindi ako natulog. Hinintay kong sumapit ang alas 12. Alas 12 in punto. Narinig kong bumukas yung pinto ng kwarto ng numero 3. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Aling Sol noon. May dala siyang maliit na mangkok. Kumatok siya sa kwarto ni Tita Biring sa dulo ng hallway. Biring! Biring! Bumukas noon ang pinto ni Tita. Eto na ba yon? Oo. Inumin mo na habang mainit pa. Sariwa yan. Galing yan doon sa estudyante sa kabila. Salamat, Sol. Alam mo, gumagaan talaga yung pakiramdam ko kapag naiinom ko to. Halos masuka ako noon. Ano yung pinapainom niya kay Tita? Dugo ba iyon? Nang pumasok ulit si Aling Sol sa kwarto niya, dahan-dahan naman akong lumabas. Kailangan kong malaman ng totoo. Lumapit ako sa pinto ni Aling Sol. Nakalak ito, pero may maliit na butas sa may seradura nito na pwede kong silipan. Sumilip ako. Madilim noon, pero dahil maliwanag ang buwan sa labas, may naaaninag ako. Nakita ko si Aling Sol sa gitna ng kwarto niya. Nakatayo. Pero teka, bakit parang humihiwalay yung katawan niya? Napabulong na lang ako sa sarili ko noon. Kitang-kita ko noon. Unti-unting humiwalay ang itaas na bahagi ng katawan niya sa bewang. Tumubo ang malalaking pakpak niya sa likod na yung pakpak yung parang sa mga panigi. At ang bituka niya ay nakalawlaw at nakalawit. Iiwan niya yung kalahati ng katawan niya sa kama. Manananggal. May manananggal sa border namin. Napatakip ako ng bibig para hindi makasigaw. Nanginginig ang tuhod ko noon. Nakita kong lumipad si Aling Sol o kung ano man siya palabas ng bintana. Dali-dali akong tumakbo papunta noon sa kwarto ni Tita Biring. Kinalampag ko ang pinto niya. Tita, buksan niyo to. Ano naman ba yan, Narding? Ang ingay-ingay mo. Pagbukas niya, nakita ko yung bibig niya. May bahid ng dugo. Tita, alam niyong aswang si Aling Sol. Namutla si Tita. Hinila niya ako papasok at nilak ang pinto nun. Huwag kang maingay. Papatayin mo ba tayo? Kayo ang pumapatay sa mga boarders na Tita. Pinapainom niya kayo ng dugo. Dugo ni Narike yun at dugo ni Toto yun. Narding, kailangan ko to. Mamamatay na ako. Sabi ng doktor, wala na akong pag-asa sa kidney failure ko. Pero simula nang uminom ako ng bigay ni Aling Sol, lumalakas naman ako. Sa kapalit ng buhay ng iba. Tita,
Demonyo yung pinapapasok ninyo. At ngayon alam ko na. Papatayin din niya ako kapag nalaman niyang alam ko na. Hindi. Hindi ka niya gagalawin. Kasama sa usapan yon. Basta wag ka lang makikialam ha. Tita, hindi. Papaalisin natin siya dito. Ngayon na. Anong gagawin mo? Umalis siya, 'di ba? Iniwan niya yung kalahati ng katawan niya. Susunugin ko 'yon. Wag. Kapag ginawa mo 'yan, mamamatay din ako. Nakatali ang buhay ko sa kanya habang humiinom ako ng dugo. Bahala na, tita. Mas pipiliin ko pang mamatay kayo kaysa maubos sa mga inosenteng tao dito. Lumabas ako ng kwarto. Naghanap ako ng asin noon, suka at sili sa kusina. Kumuha rin ako ng gaas at posporo. Sumigaw noon si tita. Ang sabi niya ay wag ko daw gawin iyon. Pagmamakaawa niya habang humahabol sa akin, hinihingal siya. Umakyat ako sa itaas. Kinuha ko ang duplicate key ng kwarto ni Aling Sol. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang napakabaong amoy. Amoy ng imbornal na hinaluan ng mga nabubulok na karne. Doon sa kama niya, nakatayo ang ibabang bahagi ng katawan ni Aling Sol. Mula bewang pababa, nakatayo lang, parang estatwa. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Binuhusan ko ng asin ang putol na parte ng bewang niya. Biglang umuga ang buong bahay nun. Narinig ko ang malakas na hiyaw mula sa malayo. Paparating na siya. Nararamdaman niya ang sakit nun. Narding, itigil mo na yan. Sabi ni Tita Biring na nasa pinto. Tita, umalis kayo dyan. Babalik na siya. Binuhusan ko ng suka at sili ang laman loob na nakadikit sa bewang. Umuusok ito at parang nalulusaw din. May dumapo sa bubong nun. Parang babagsak na rin sa kisame. Narding, hayop ka. Anong ginagawa mo sa katawan ko? Boses ni Aling Sol pero garalgal na. Parang galing na nga sa impyerno. Tita, isara niyo yung bintana. Pero huli na. Binasag ng manananggal ang bintana. Pumasok yung kalahating katawan niya. Lumilipad, nakalawit ang dila, mahaba ang buhok at ang mga mata niya ay nagniningas sa galit. Sumisigaw siya noon na papatay niya daw ako. Sumugod siya sa akin. Maya-maya ay sumigaw si Tita Biring na wag niya daw akong patayin dahil pamangkin niya ako. Humarang siya sa harap ko. Wala akong pakialam. Sinira niya ako. Hindi na ako makakabalik sa katawan ko. Hinablot ng manananggal si Tita Biring. Bumaon ng mahahabang kuko nito sa balikat ni Tita. Sumigaw naman noon si Tita na tama na at nasasaktan siya. Ikaw ang may kasalanan nito, Biring. Hindi mo binantayan yung pamangkin mo. Kung hindi ako mabubuhay, isasama kita. Kinagat niya si Tita sa leeg nun. Bumulwak ang dugo. Kinuha ko noon ng galon ng gas. Sumigaw ako. Lumingon siya noon sa akin. Lumingon sa akin noon ang manananggal. Duguan ng bibig. Maya-maya ay nagsalita ito na isusunod niya din daw ako. Binuhos ko naman yung gas sa kanya at sa ibabang bahagi ng katawan niya. Magsama-sama kayong lahat sa impyerno. Sinindihan ko ang posporo at inihagis. Mabilis na kumalat ang apoy. Sabay na humiyaw si Tita at si Aling Sol. Nagpagulong-gulong ang manananggal sa sahig dahil sa apoy. Yung ibabang bahagi naman niya nangingisay habang natutupok. Tumakbo ako palabas. Napakakapal na kasi ng usok nun at hindi na ako makahinga. Sumigaw ako ng tulong. Nagising ang mga boarders. Sina Totoy, si Jen, lahat sila ay naglabasan. Narding, ano yun? Nasaan si Tita Biring? Wala na. Umalis na tayo. Sasabog yung tangke sa kusina. Nagkanya-kanya kami ng takbo palabas ng bahay.
Pagdating namin sa kalsada, nilamon na ng apoy ang buong second floor. Rinig na rinig pa rin namin yung hiyawan mula sa loob. Hindi na po iyon hiyaw ng tao. Hiyaw ng halimaw na nasusunog. Dumating ang mga bombero pero wala na silang nagawa. Tupok na ang bahay. Nang maapula ang apoy kinabukasan, may nakuha silang 2 bangkay sa kwarto numero 3. Isang matandang babae na sunog na. Si Tita Biring po iyon. At isang hindi nila maipaliwanag. Sabi ng mga pulis, bangkay daw ng babae pero putol ang katawan. Ang sabi nila, baka daw natrap at naputol ng bumagsak na biga. Pero alam ko yung totoo. Alam namin ni na Totoy at Jen ang totoo. Kahit hindi na kami nag-uusap-usap tungkol doon. Umuwi ako ng probinsya pagkatapos noon. Hindi ko na kayang manatili pa sa Maynila. Minsan, napapanaginipan ko pa rin si Tita Biring, humihingi ng tawad. Minsan naman si Aling Sol, nakadungaw sa bintana, nakangiti ito at sinasabing, hindi pa tayo tapos. Kaya sa inyo, mga tagapakinig, kung kayo ay nangungupahan o may paupahan, kilalanin ninyo ang mga kasama ninyo sa bahay. Baka yung tahimik na boarder sa dulo ng hallway ay naghihintay lang ng tamang oras para kainin kayo. At baka may-ari ng bahay ay konsentidor din ng demonyo. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat po at magandang gabi.